sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, o kung nagla-live ang Don Mar TV. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Ipapakita ko sa inyo ito. Ayan po yun, no? Nilabas po yan ng Manila Times. Leak paper lays out political poll attack plan. Ika nga. Ibig sabihin po mga kababayan, talagang merong plano at matindi ho ito, ha? Hindi ho ito biro kasi yung plano hong ito ay talagang sinimulan nila mula sa ICC, yung pag-uusig kay Pastor Kibuloy, ang KOJC, nandyan po lahat. Nakalatag po talaga. So masasabi nating ito ay malaking kuntsabahan ika nga ng Malacanang. Ginagamit po nila ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga pulis. Itong mga pulis po mismo ang inutusan doon nila para gipitin itong mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Grabe ho, nung binabasa ko ito, ang lupit ho ng mga nakita ho natin. At iyan ho, ipapaliwanag ko sa inyo. Ito po yung tinatawag nilang Oplan Katok. Hindi. May katok ho yun pero hindi ho Oplan Katok ho yan. Gago! Hindi, ano po yung tinatawag nilang Oplan. Wait, mate. Kasi para sigurado tayo, Oplan Horus. Ano kaya yung Horus na yan? Horoscope kaya yan? Hindi. Oplan Horus ang tawag nila dyan. Yan po, ang konteksto po nito ay habang si PBBM ay patuloy na humaharap sa mga batikos mula sa Duterte's camp, kailangan daw, sabi dito, kailangan gumawa ng decisive action to protect PBBM. Naku po, patay tayo dyan. Yung protect nila, abante. Umaabante ho. Ang tawag nila dito ay Oplan Horus. Nako, ano kaya ho ito? Ito po yung sulat na ito ay nag-leak po ito. Sinulat po ito sa mga asama po yan sa meeting ho ng Election Final Campaign Sprint Action Plan ng Lakas CMD. So, ito ang sabi, ang mga na-achieve na. Significantly weakened Duterte's political force. Ayun lang, bulag sila. Bakit ho kanyo? Hindi naman ho totoo yan. Na humina na ang political force. Maaaring nakidnap nila ang Pangulong Duterte, pero hindi ibig sabihin ay humina na ang political force ng Pangulong Duterte. Hindi ho katotohanan yan. At ang isa pa daw achievement ay confidence in preventing Duterte's recovery ahead of 2028 election. Tingnan nyo na, grabe. Mantakin mo mga kababayan, talagang planado ho nila. Sabi nga, kalkulado nila. Ang target nila 2028. Pabagsakin ng mga Duterte, pahinain ng mga Duterte, at ang achievement nila ngayon ay hindi na makarecover ang mga Duterte. Yun lang, akala nila. Maloloko nila taong bayan. Ito pa. Ano ba yung defensive measure taken? Ito daw, naku po, malupit ito. Ito yung defensive taken. Sabihin yung ginawa nila. Form core campaign team, si Martin, si ang presidente, si Tamayo, congressman, mga congressman, si Toti, congressman AG, naku, may mga pinangalanang hindi ko alam ang build alliance across parties. Ibig sabihin, magagawa sila ng maraming party. Ay, hindi pala. Sorry naman. Ibig sabihin pala, alliance with party, yung mga political parties. Ang role ng PFP, yung political party ni BBM, aligned with Lakas, NUP, Nacionalista at NPC. Nakita naman po natin, nag-unite po yan ngayong 2025 election. Si
Ibig pong sabihin talagang merong katotohanan ho itong mga issue na ho ito. Ano pa? Ito. Endorse VIP candidate. Naku, may mga VIP candidate sila. Ayan, nakasulat na dyan. Tulfo, Lacson, Pacquiao, Revilla, Lapid, Binay. Naku, secure campaign funds. Naku po, patay tayo dyan. Ano ibig sabihin na secure? Ha? Secure ba ibig sabihin magtago? Naku, hindi natin alam ha. Ano ba ibig sabihin ng secure? Magnakaw? Ano ba ibig sabihin yan? Ibig sabihin ay pondo, mag-ipon para sa campaign funds. Magkano? 8 billion. Kita nyo na? Grabe yung campaign funds nila. 8 billion. Magkano kaya napupunta sa bulsa? Yun lang. Gago! Kanino manggagaling yung 8 billion? Ayon sa dokumentong ito, walang iba kung hindi kay Congressman Zaldico. Uy, sana all. Gago! Ang yaman ni Zaldico pala. Manggagaling daw di umano sa kanya. Allegedly, manggagaling daw yung 8 billion mula kay Congressman Zaldico. Ayon sa dokumento na nilik ng Manila Times. Okay? Galing po yan sa Manila Times. Hindi po galing sa akin yan, ha? Binabasa lamang po natin. Okay? Policy leverage. Nako, rice tariff exemption. Nako, ayan na yung bigas. So kasama sa plano talaga yung pagbaba ng bigas. Kaya may mga i-exempt para bumaba yung bigas. Nako, alam na. Gago! Kaya nga ngayon, meron silang pa 20 pesos na bigas. Diyan sa Visayas. Eto, dito mo makikita talaga na namumulitika sila. Kaya naman pala, pero since kailangan lang itong ma-exempt, yung depende kung saan kailangan ng boto, doon lang nila gagawin. Diba? Ano pa? Increase benefits for uniform personnel. Nako, alam na nila na baka pumiyok, magalit ang mga uniform personnel, so sinuhulan na rin nila. Gago! Grabing kademonyo ng gobyernong ito, no? Di ba? Ang lupit ng kademonyo ng gobyerno, pati yung uniform personnel sinusuhulan. Ang tanong natin dyan, mga kababayan, kayo hubang mga uniform personnel ay nasusuhulan? Yan ang tanong. Kayo po bang uniform personnel ay nasusuhulan? Pwede ho bang sumagot kayo? O baka naman yung mga general lang ang nasusuhulan. At yung mga nasa baba wala nang magawa. Hindi na kayo kasali sa naaambunan. Mga kababayan, makinig kayo, uniform personnel, mga pulis, mga sundalo at kung sino-sino pa na uniform personnel. Plano nila na talagang i-increase ang benefits. Ang tanong, ibig sabihin, ginawa na nila yan, di ba? Ang tanong, kayo ba naambunan? O baka yung mga boss nyo lang ang naambunan? Ako, yari tayo dyan. Ito, conducted effective information campaigns with influencer. Uy, kaya pala yumayaman ng mga ulul. Kaya pala yung mga bayarang influencer ng gobernong ito, yumayaman yung dating nakatira sa kubo-kubo, na nakahubad lang, ngayon may pera na, may pang chupageti na. Nako. Gago! Yung isa pa nga dyan, sabi niya, siya ang highest paid. Di ba? Gago lang talaga. Kamusta na, Mark? Gago! Sa'yo ba napunta lahat? Bakit ikaw ang highest paid? Ang kapal naman ng mukha mo. Oy, makagago. Sabi mo, ikaw ang highest paid. So, magkano yun? Magkano kaya yung bayad sa'yo? Yun ang tanong dyan. Eto ha. Ito matindi dito, mga kababayan. Para mas maintindihan natin, meron mga tayong hinighlights pa ha, kung paano nila gagawin ito. Ito. Ayan. Offensive measures. Ito, offensive measures
na gagawin. Collaborate with ICC, PNP, PDEA, HRC. Naku, ito ba yung Human Rights Commission? Pati pala yun, nakikipagkuntsabahan na. Senator Trillanes, yun, kaya pala ngayon tinatarget na si Magalong. Ay, Magalong, sorry, Magalong. Si Malapitan, kaya pala tinatarget na si Malapitan. Kasi nag-collaborate ang gobernong ito kay Senator Trillanes. Ayan nakasulat nakasulat po. Ayon po yan sa Manila Times report ng leaked document. Ibig sabihin, susuportahan nila si Trillanes. Kaya naman pala pinatawag na ng chairman ng COMELEC etong si Malapitan. Naku po, nako. Alam na this. Yung mga ganyang galawang ano yan di ba? Pangalawa, local investigation ongoing. Naku po, local investigation sa House, sa DOJ, NBI, COA, AMLAC on drug war and confidential funds cases. Yun, di ba? Nakita natin talagang kaliwat kanan ng investigasyon mula sa House, mula sa NBI, mula sa DOJ. Nagkaroon ng talagang simultaneous investigation against war on drugs and confidential fund ng Office of the Vice President. Yun, kasama pala sa plano. Eto pa, tingnan nyo to. Makinig kayo. Ito na yung mga na-execute nila. Initiated and advanced impeachment proceedings against Sara Duterte through budgetary incentives. Mga tarantado talaga ito, mga ito. Anong ibig sabihin nun? Sinimulan at isinulong ang impeachment laban kay Sara Duterte gamit ang mga insentibo sa budget. Nako, ibig sabihin, upang maisulong ang impeachment, nagkabigayan na. Para maisulong ang impeachment, may mga naabutan na ng mga kongresista. Kaya mamaya, meron tayong tatalakaying congressman, mga tumatakbo na pumirma sa impeachment. Ang tanong sila ba'y nakatanggap? Aba, yan ang ating aalamin. Unya-unya. Pag-uusapan natin yan. Kasi, di ba? At merong lumalaban sa kanila na mga kongresista na alam kong matino. Kakilala ko. At sigurado ko 100% matino. At hindi pumirma ng impeachment. Mamaya pag-uusapan natin yan. Kasi importanteng maunawaan natin na may mga ganyang palang galawan nangyayari. Kaya naman pala, kahit si Richard Gomez ngayon, tinatarget na, mukhang pinalalabas na siya ang may kagagawa ng drama nitong isang self-confessed drug lord. Mukhang siya ang pinalalabas na may kasalanan, si Richard Gomez, kasi nga hindi pumirma si Richard Gomez, di ba? Talagang ibig sabihin, meron talagang incentive ang mga pumirma. Meron talaga silang nakukuhang budget, ika nga. Ito pa. Malupit. Atong pang-apat, neutralize Kibuloy. Ayun. KOJC to restrict campaign funding for Duterte's camp. Sinasabi ko na sa inyo ito Matagal ko nang sinasabi ito sa inyo, mga kababayan, di ba? Kasi marami diyan nagsasabi, lalo na yung mga, hindi naman sa lahat. May mga iba pang mga hindi na-convince na mga Duterte supporter na sinasabi nila, ayaw namin yan, si Pastor Kibuloy. Kasi ganito yan, hindi nila gusto, bla bla bla. Alam mo, ang ginawa talaga ng gobernong ito, lahat ng kaso ni Kibuloy ay fabricated. Mula sa patay na kaso, mantakin mo patay na, dismiss na, binuhay. Saan ka nakakita nun? Tapos dinagdagan pa ng non-bailable. Isipin mo ito nga, ang ganda nga nung paliwanag ni dito ni Attorney Torreon. Bakit to? Anong sabi niya? Mantakin mo, ang kaso na ikinaso kay Pastor Kibuloy, rape. Pero kailangan i-freeze ang kanyang lahat na pera.
Isipin mo mabuti yun, ha. Rape ang kaso. Okay? Yan ang paninira sa kanya, rape. Yung nagsabi na ni rape daw siya, bale-balentong naman ang kanyang mga sinasabi sa hukuman. Okay? Hindi ko pwedeng i-discuss dito, pero narinig ko mismo, bale-balentong. O ibig sabihin, walang kwenta yung mga pinag-usapan. Tapos, mantakin mo ito, ha, mga kababayan. Wala nang ang kwenta yung pinag-usapan doon. Rape pa yung case. Alam mo kung bakit rape? Kasi nga po, para non-bailable. Para makulong si Pastor Kibuloy. Ito pa matindi. Bakit kailangan i-freeze ang lahat ng asset ni Pastor Kibuloy? Alam mo, ang problema kasi, in-underestimate nila si Pastor Kibuloy. Ang akala nila, lahat ng ginagamit niya, lahat ng mga eroplano, kung ano-ano pa, lahat ng negosyo, at ay nasa pangalan niya. O kaya yung mga bahay nasa pangalan niya. Wala po. Wala pong pagmamay-ari si Pastor. Ang lahat pong ito ay nakapangalan sa kanyang mga membro. Bakit to? Kasi ito'y pagmamay-ari ng kingdom. Anong ibig sabihin? Kasi sa kanila, meron silang parang patakaran. Meron silang rules, ika nga, o meron silang pamantayan na sama-sama ang kanilang wealth. At alam mo, mga kababayan, hindi ho ito, baka akala nung iba, bakit ganun? Nanlalamang leader. Hindi. Alam niyo ho ba, ganyan po nung panahon ng Acts. Yung Acts sa Biblia. Nung panahon ng yung unang bugso ng Christianity pagkaalis po ng ating Panginoon after the Pentecost, yung mga disipulo para maipakalat nila yung salita ng Panginoong Yesus, at kaya para usundin nila yung go and make disciples of all nations, ang ginawa nila, lahat po ng mananampalataya nun, they gather all their belongings together. Inilalagay nila sa isang pondo. Tapos yun ang gagamitin nila para sa salita ng Panginoon. Kasi nga, sa kanila, ang prinsipyo nila, we are no longer living. Diba? Yan yung prinsipyo ng Biblia na we are no longer live, but Christ lives in me. So, kung ano lang yung misyon na ibinigay sa atin ni Kristo bilang mananampalataya, bilang mga lahat po tayo misyonaryo. So lahat po ng mga naniniwala sa Panginoong Hesus, sama-sama ang pera, pinagsasama-sama, at yun ang gagamitin sa ministeryo. At ganun hata po ang ina-apply ng KOJC po. Sama-sama po ang kanilang ang pondo, at yan po ang ginagamit sa ministeryo. Ang akala ho nila, sobrang yaman ni Pastor Kibuloy. Akala ho siguro nila may ginto, kaya nagukay to si Torre. Yan ang totoo eh. Yan kasi ang hindi ho nila maintindihan, yung kapangyarihan ng Panginoon na magpala sa mga taong nagtitiwala. Yan ang mahirap. Alam nyo ho ba, meron sa prinsipyo sa Biblia na liglig, siksik at umaapaw na blessing ang mapupunta sa'yo pag ikaw natuto unang-una mag-tithes. Yun yung tinatawag na first fruits. Ika nga. Anong ba ibig sabihin ng first fruits? Ibig sabihin yung unang ani ng ibig sabihin kasi sa kanila ang pagkita ng pera yung pag-ani kasi most of them are farmers. Kung hindi farmers, mangingisda, di ba? So lahat po sila yung mga unang ani nila, kaya nga first fruit ang tawag doon, ay inaalay nila sa Panginoon. Sinasabi nila lahat ito ay galing sa'yo. Yun po yung prinsipyo na yun, inaalay. At anong sabi ng Panginoon? Pagpapalain ka, siksik, liglig, umaapaw. Yun yung nasa Biblia. Kaya nga to the point na umaapaw daw yung storehouse sa sobrang dami ng blessing ng Panginoon. Ganun po ang nangyari sa KOJC. Since they trusted the ministry, umapaw ang blessing. Kaya kung titingnan ninyo yung kingdom, ay grabe po yung kanilang magagandang lugar, yung mga sasakyan na ginagamit pang ministeryo,
Hindi lamang po ito sa Pilipinas, kahit po sa iba't ibang dako ng mundo ay meron sila, pinagpala po. Kasi nga ho, meron silang prinsipyo na yung God's economic way. Ibig sabihin yung papaano yung tinuturo sa Biblia. Ganun yung kanilang ina-apply. Ang akala nila kay pastor yun. Ano nangyari? Pinilit nilang i-freeze yung kayamanan ni pastor. Wala nga sa pangalan niya. Maaring siya lang ang gumagamit ng iba, pero sa katotohanan, ginagamit talaga yung pang ministeryo. Nagdi-decide yan yung board of directors nila. Ang problema, wala. Ang akala kasi nila, magagamit lamang yan ng, ang meron pa nga ho silang meron pa akong nakitang vlogger nila. Meron isang vlogger na parang tanga yung sungal-ngal yung muka. Yung bibig parang hinampas ng paddle. Meron akong nakitang vlogger nila, sinasabi, si Pangulong Duterte daw nangurap ang mga Duterte tapos iniwan ng pera kay Pastor Kibuloy. Kaya nung ang kanyang logic, kaya nung panahon daw na nagigipit na ang si Pastor Kibuloy, ang ginawang administrator ay itong si Pangulong Duterte. Kung hindi nga naman din tanga tong tao na ito, no? Kung titingnan mo talaga, talaga namang mayaman na ang KOJC, wala pa si Pangulong Duterte. Yung buong kingdom nila mayaman na ho yun. Mayor pa lang kita nyo nga ang buhay ni Pangulong Duterte, payak na payak diba? Kung saan siya nakatira noon, hanggang ngayon, doon pa rin siya nakatira. Hindi nagbago. Mga t-shirt, hindi naman na signature. Diba? Talagang basic lang. Tapos ang hinihirit nila, nga, wala nga sa kanya, pero nandun sa anak. Tanga pala ito mga ito Yung mga suot ng anak niya na si Kitty, alam niyo ho ba na mayaman ho yung asawa ni Pangulong Duterte na si Hanilet? Marami hong negosyo yun sa Davao. Negosyante po yung bago makilala ni Pangulong Duterte. Mayaman po talagang pamilya yun. Naturalmente, kung ikaw mayamang pamilya, sa anak mo ibibigay mo. Di ba? Ang importante, yung tatay, yung hindi naman po kasi public servant si Kitty. Kaya tingnan mo yung mga anak ni Pangulong Duterte na public servant. Si Inday, si Baste, si Pulong. Hindi sila magarbo kasi nga public servant sila. Abay si Kitty naman, may karapatan naman ho siya maging magarbo. Aside from maganda po yung bata, talaga namang masasabi mong may pera ho yung nanay. Kaya maaari niyang yun. Karapatan naman, hindi naman ho masamang kasi yung iba dyan, basta mayaman masama. Hindi ho. Ang masama, yung sobra mong yaman tapos nasa politika ka. Yun ang masama. Pero kung wala ka sa politika, walang masama doon. Di ba? Masama bang maging mayaman? Hindi ho. Ay sa katunayan nga, pinagpapala ho ng Diyos sa mga taong mapagbigay. So ibig bang sabihin, gagawin ng Diyos na makasalanan pag mayaman ka? Hindi naman. Di ba? Yun po ay depende ho lang sa iyong panawagan. Kung yun ikaw talagang pinagpala, wala kang magawa. Di ba? Pinagpala ka ito. Upcoming strategies, Ito pa pala, yung after nung pang-apat na neutralize Kibuloy. So dito, makikita ninyo, kaya puro ng kaso si Pastor Kibuloy ay dahil akala nila malilimitahan ang pagtulong ni Pastor sa mga kandidato. Ngayon mga kababayan, kaliwat kanan, nationwide ang ginagawa ng KOJC pangangampanya. Hindi lamang po kay Pastor, kung hindi po sa buong PDP o Duterte slate. Alam nyo, kasi kami, alam nyo naman, nangangampanya kami kay Pastor Kibuloy. Di ba? Alam nyo yan. Kasi siyempre, taga-SMN na kami. Tsaka talagang naniwala kami sa kanya. Talagang nakita namin, pinakita ho ni Pastor sa amin ng lahat na ginawa ng kanyang community ng KOJC. Kaya naman kami kumbinsido na ikampanya si Pastor Kibuloy. Pero alam mo ba, ang laging bilin sa amin, wag lang si Pastor ang i-kampanya nyo. Nagbigay ng salita si Pastor kay Pangulong Duterte at kay BP Sara Duterte
na ikakampanya ang Duterte, ang buong Duterte. At ngayon, kasama na po dyan yung dalawa, si Gringo at saka si Kerubin, di ba? Hindi kasama hindi kasama si Amy, wag niyong isama yan ha. Yung wala hong sinabi si Pangulong Duterte diyan, okay? Ano bang difference between doon sa pag-endorse ni VP Sara Duterte at pag-endorse ni Pangulong Duterte? Kasi meron na namang diyan yung nagmamagaling na pangalan nun, Butch. Hindi ko na lang babanggitin ng apelyido kasi hindi naman importante apelyido nun eh. Yang si Butch na yan na nagmamagaling kasi sinasabi niya, tingnan nyo na, strategy yan eh. Bakit mag-endorse si VP Sara Duterte ng dalawa tapos mag-endorse si Pangulong Duterte? Strategy yan. Strategy. Mahilig niya sa strategy yan eh. Sa loob-loob ko, magkaiba yun. Bakit? Yung kay VP Sara Duterte, personal endorsement niya yun. Wala siyang sinabing, iboto natin ang Duterte at isama natin tong dalawa. Walang ganon. Malinaw na malinaw yun. Ang pinagkaiba nung kay Pangulong Duterte, sinabi mismo ni Pulong, sabi niya, ang bilin ni Pangulong Duterte, yung Duterte plus 2. Isama natin si Honasan at si Kerubin. Nagigets ninyo? Yun talagang literal na sinabi ni Pangulong Duterte, isama natin. Dito kay VP Sara Duterte, personal lang, kasi kaibigan niya. Kaibigan niya yung dalawa. Pero hindi niya ever sinama, mga kababayan Duterte, tapos isama natin tong dalawa. Walang siyang sinabing ganun. Ipakita mo, Butch. Ipakita mo sa akin na may sinabi si VP Sarang ganun. Wala. It's personal endorsement. In-endorse niya yun. Yung dalawa na yun. As personal. Etong si Pangulong Duterte, talagang sinabi niya, Duterte plus 2 na natin si Honasan at si Kerubin. Alam mo, sinasabi pa niya, tingnan mo na bakit niya biglang isinama si Honasan at si Kerubin. Kasi daw strategy, kasi ang pakuno niya, kesyo daw malapit kasi yun. Para ang hope daw, parang sinasabi niya, ang mananalo kasi 5 lang sa PDP. Kaya kailangan dagdagan ng 2. Kung hindi naman isang katerbang katangan nitong taon to. Alam mo kung bakit? Si Honasan at si Kerubin malayo-layo. Kung talagang strategy for the sake of your fucking strategy, di sana pumili na lang na malapit-lapit si Pangulong Duterte. Sana pumili na lang siya ng pang 14, 15 or 16. Ang pinili niya malayo-layo. Bakit? It's out of principle, not out of strategy, stupid. Sorry yan ang katotohanan. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Personal ko po ito, karanasan. Nung maalala ninyo, may nilabas kaming video na antagal namin, mga 4-5 oras kaming nagsama ni Pangulong Duterte at buong Banateros. Ito yung during the siege. Nagsama kami dyan, yung nagkantahan pa kami. Ang tagal namin dyan. Alam mo ba, isa sa mga pinag-usapan namin doon, tinatanong ako ni Pangulong Duterte, nagbigay siya ng mga pangalan na gusto niyang maging senador. Hindi ko na lang sasabihin ko sino. Kasi marami doon, ang gusto niya, uniform personnel. Tinanong niya sa akin, ano ba masasabi ko dito? Pagdating sa social media tinanong niya sa akin, ano masasabi mo sa dito sa dalawang ito? Sinabi niya ganito, sinabi niya ganito, sinabi niya. Naghahanap siya ng pulis. Naghahanap siya ng sundalo, mga retired na maaaring kumandidato kasi gusto niya talaga mga galing sa military. Anong ibig ko lang sabihin? Ito, personal ko itong karanasan
ano mismo, kausap po ako mismo ni Pangulong Duterte noong nandun kami sa Davao. Yun ang pinag-usapan namin. Binanggit ko pa nga, ito mga to, gusto maging, basta, ito, binanggit ko, bla bla bla. Hindi naman yan, tinatanong ako to know kung nag-aas ng permission. Hindi yon. Humihingi lang ng opinion sa social media. Ano daw ba ang response ng mga tao dito sa tao na ito? Sino ba ang sa tingin ko na malakas na pulis na gusto ng mga netizen? So tinanong niya sa akin yun. So sinagot ko ito. Di ba? Kaya no wonder, hindi na ako nagtaka nung sinabi ni Pangulong Duterte si Honasan at si Kerubin. Bakit kanyo? Kasi out of principle, not out of strategy. Strategy, di sana kumuha na lang siya ng nandun sa malapit. Diba? Ang dami niyang pwedeng kunin doon sa 14 and 15. Bakit kinuha niya police? Sorry, not police. Retired military. Kasi nga, ever since, yun talaga ang gusto niya. Aside from lawyers, ang gusto niyang maging senador. Ang gusto niya yung mga retired military officers. Kasi naniniwala siya sa paninindigan nitong mga to. That's the truth. And it's not out of strategy tulad na sinasabi ng mga ugok dyan. So malinaw po, 10+2, yan ang kahilingan ni Pangulong Duterte. At yung dalawang yun, si Honasan at si Kerubin. Tuloy. Ano pa yung offensive measure? Countered Duterte disinformation about drug war, smuggling, private military. Ka-counter daw yung disinformation. Siyempre, ang sinasabi na naman nila dito, ika-counter nila yung mga vloggers. Ito pa yung upcoming strategy. Ito napaka-ano nito, panoorin natin to, napaka-importante nito. Expedite impeachment process in Senate. Leverage FLR with SP Cheese. Sino kaya tong FLR na to? Leverage FLR? FLR? I-comment nyo nga kung sino yung lintik na FLR na yan. With Senate President Cheese. Nako po. Pabilisin ng proseso. Ayan, Lower ratings of Duterte allied candidates following his arrest. Kaya, sabi ko nga sa inyo, yung survey, pwede hong gawa-gawa yan. Bakit? Kasi nakalagay na dito, ito yung mga planong pa nila, hindi pa na nangyayari. Yung una ko sinabi, nangyari na. Ito yan, offensive measures executed with ED. Ibig sabihin, tapos na. Itong sinasabi ko ngayon sa inyo, ay yung upcoming strategies and actions. Renew ICC collaboration for warrants against BG and De La Rosa. So nakikipag-usap sila ngayon sa ICC para sa arrest warrant ni BG at saka ni De La Rosa. Continue domestic investigation into drug war and confidential funds. Kaya hindi tumitigil yung mga congressman, di ba? Imantakin mo, nangangampanya na sila. Paulit-ulit pa rin nilang sinasabi yung confidential funds. File criminal charges against Duterte, Pulong, BG, De La Rosa, seek their disqualification via COMELEC. So hahanap sila ng way para ma-disqualify itong mga to. Grabe, no? Ito matindi. Financially back Carlo Nograles campaign. Popondohan si Carlo Nograles para mawala ang Davao sa mga Duterte. Kayo mga taga Davao, yung totoo. Madadala ba kayo sa pera? Ako, naniniwala ako, malabo. Hindi kayo madadala sa pera. Kilala ko kayo. Matindi ang paninindigan ng mga taga Davao. Nung dinukot si Pangulong Duterte, grabe ho ang tao sa Davao Di ba? Pero popondohan. Anong ibig sabihin ito? Ibig bang sabihin, babayaran ng mga tao? I don't think so. Ang tanong, babayaran kaya yung eleksyon? Ayun ang medyo maaari. Yung mga COMELEC dyan, bantayan ninyo. Mga pulis dyan. Naku po, pinalitan pa naman ng mga pulis dyan. Gago!
Oh, eto pa. Intensify counter disinformation effort. Shut down Duterte's fake social media accounts. Ayan na. So talagang effort nila ang social media. Kaya nga ngayon merong nilabas na naman si Marbil. Gumawa siya ng task force ba yun? Hindi ko alam kung anong tawag yan. Kalimutan ko na yung task force na ano na inano niya eh. Meron na naman siyang task force ngayon na ginawa para labanan itong mga vloggers, di ba? Oh, freeze Duterte's financial asset. Naku po, antayin ninyo, ha? Yan ang kanilang gagawin. If you freeze ang Duterte's financial asset, kaya tayo'y magmatsyag mga kababayan kasi gagawin po nila ito. Ito pa lang po yung mga gagawin nila. Ha? Malinaw po yan, oh. Oh. Andyan po, kasama ho dyan ng pagbabagsak sa mga vlogger, pagpapa-file ng criminal charges at para ma-disqualify sa COMELEC si Pulong, si Pangulong Duterte, si BG, si De La Rosa. Oh. Diba? Andyan, baka siguro pati si ano dyan, isama dyan si Paste hindi lang binanggit dito Pero Duterte kasi, itong si Carlo Nograles, popondohan. Ang issue pagdating sa social media, naku po, ayan na talaga mga kababayan. Malupit po talaga itong ginagawa nila. Alam mo mga kababayan, kaya nga meron ako sa inyong sasabihin Ito una, naalala nyo yung kay Tam Bunting, Congressman Tam Bunting sa distrikto. Sa distrikto nahuli daw di umano meron daw ginagawang investigasyon ng COMELEC dahil sa vote buying. Ito, panoorin nyo. Dito sa Parañaque area, may mga taong pinapapasok sa isang bahay. Paglalabas, may mga dalang plastic na mga goods. Swarming ito sa kanila. We are watching you. Nako, we are watching you. District 2, yan ano po yan? Wait. Sandali lang Kasi yung may music yan hayop yung music delegates tayo dyan. Tinanggal ka lang yung music, Parañaque, congressman, papasok, tapos mamimigay. Di ba? Sa kayo nakakita ng ganyan, mga kababayan. Parañaque area, may mga taong pinapasok sa isang bahay, paglabas may mga daladala na. Warning niya, we are watching you. COMELEC, gawin nyo naman po yung trabaho ninyo. Ayan, Di ba? Sino ho yan? Walang iba kung hindi si Gas Tambunting. Nako. Kita nyo yung mga yung ginamit ng mga sasakyan meron tarpaulin ni Gas Tambunting. Kaya dapat imbestigahan yan. Namimigay ba talaga si Gas Tambunting dyan ng mga grocery? Bakit? Balita ko, tinataob na daw siya balita ko. Meron daw tumataob sa kanya yung isang congressman, party list congressman to dati. Tapos ang nangyari hindi ho ito pumirma. Yun ang masakit mga kababayan. Hindi ho ito pumirma ng wait sandali, bakit nawala yun? Ayan. Hindi daw ito pumirma ng ng impeachment ni BP Sara Duterte. Totoo. Ayan. Si Brian Yamsuan. Eto, personal natin kakilala to. Napakasipag nitong maman to. Walang biro. Napakasipag ng mama na ito. Lalo na nung panahon na nakasama na natin ito. Talaga namang ang grabe yung tiyaga. At ayan, kita nyo. Ayan. Duterte. Kita nyo naman. Dahil nga sa ikinampanya niya ang Duterte, kita nyo naman, di ba? Ang mga malalapit sa mga Duterte, kinampanya niya. Kaya ayan mga kababayan. Siya po ay ino-operate na din ng kalaban Kaya, ayan, di ba? So, ginagawa nung kalaban niya na si Tambunting, namimigay daw di umano. Naku po, binabantayan na ikaw ngayon ng binabantayan ka na ng COMELEC. Sana COMELEC, tutukan nyo talaga yung pamimigay ni Tambunting di umano ng mga tawag doon, mga pagkain. Pero mga kababayan, tanggapin nyo yan. Bakit? Sa inyong galing yan Hindi naman sa kanya galing yan Pera ng taong bayan yan. Tanggapin nyo yan. Kunin nyo yan, di ba? Kunin nyo yung pera ng taong bayan.
Tapos, sa inyo yan. Pero ang iboto ninyo, etong si Brian Yamsuan. Nanindigan ho ito sa Pangulong Duterte. Hindi ho ito pumirma. Ayan, grabe, Hindi ho ito pumirma sa impeachment ni BP Sara Duterte. Bago po. Ayan, yan ang ating iboto dyan sa sa Parañaque District 2. Okay? Ayan, napakasipag ho niya, mga kababayan. Yan, okay? Meron pa po akong isa pang ipapakiusap sa inyo. Ito rin. Isa na mga kandidato ng PDP. Okay? Wait lang, bakit nawala yung... Kandidato ito ng PDP, nagkataon ng mga kababayan, wait lang. Ang kalaban naman po niya, walang iba kung hindi yung mga bata ni Romualdez at ni Marcos. Kaya papakita ko lang sa inyo para mas maintindihan ninyo, para mas maunawaan ninyo. Ito, yan. Ito. Ang pangalan niya po ay si ayan. Ito po yung kandidato ni Duterte. PDP po ito. Okay? Sandali. Ayan po, ayan. Ito po ay walang iba kung hindi si Attorney Jordan M. Pizaras. Diyan naman po ito sa Tagbilaran City, sa Buoy. Pag kayo taga Buoy, kita nyo naman itong natin na ito. Kandidato ho natin ito, ha. Ito po ay ayan, napakasipag ho din ito. At ang kalaban niya ho, napakabigat, mga kababayan. Ang kalaban niya, walang iba kung hindi ho yung bata ho ni Romualdez at saka bata ho ni Marcos. Ito ho ay ang kalaban niya po dito, walang iba kung hindi si, sandali ito, papakita lang natin. Ang kalaban niya po ay si Chato. Ayan. Yung ang kalaban niya po ay si Chato na dating tumatakbong mayor. Sorry. Ang pangalan po ay si Congressman Edgar Sato. Siya po ay incumbent. Ibig sabihin, siya po ang congressman ngayon. At pumirma po ito sa impeachment ni BP Sara Duterte. Okay? Ang pangalan niya po ay si Congressman Edgar Sato. Ibasura na ho natin yan. At ang ating pong iboto ay si Jordan M. Pizaras. Si Attorney Jordan M. Pizaras. Ayan po. Okay? Ito pa. Ayan Kita nyo naman. Kinakampanya na din po niya. Siyempre, Duterte to Kinakampanya po niya ang buong PDP slate. Sa first district ng Bohol. Okay? Napaka yan. Madaling tandaan. Bakit? Masarap po ang pizza. Pizza Ras. Yun. So, madaling tandaan. Jordan M. Pizaras. Magaling na, masarap pa. Bakit? Jordan, magaling yan mag-basketball, di ba? Jordan. Pizaras. Pizza. Ibig sabihin yan, talagang magaling na, masarap pa. Yan po si Jordan Pizaras. Mga kababayan, ito, tingnan nyo naman ang tikas ni Sir. Umaten pa siya ng inauguration ni Trump. Nandito pa siya, mga matitikas sa mga kasama niya kasi magaling na abogado to. Pero yung kalaban niya, ayan, na namimigay, syempre, kasama si Romualdez. May isa pa siyang kalaban Yung mayor naman, may mayor din siyang kalaban na tumatakbo rin congressman, malapit naman sa mga Marcos. Kaya kayo, mga kababayan, isa na lang, si Jordan Pizaras na lang, di ba? Na PDP. So, napaka niyan. Sana baguhin na natin ng politika, di ba? Kitang-kita naman po natin ang ginagawa ng gobyernong ito sa panggigipit. Ayan, no to impeachment. At saka pag sabi nga niya, pag nanalo daw siya na ipapawalang gagawa siya ng
resolution, mag-ano siya, na pawalang bisa ang nangyaring impeachment. Bakit to kanyo? Meron ba itong legal basis? Meron po itong legal basis kasi nga tandaan ninyo, pang-apat na impeachment. Hindi dininig yung first, second, and third. Tumalon sa pang-apat. Hindi po tama ang proseso yon. Maling proseso po yun. Yung tatalon ka na lang sa fourth nang hindi mo dinidinig yung first, second, and third. Ang tawag po kasi dito, para sa mga kaalaman, kasi may mga iba pa rin pong medyo inaawa yung ibang mga kababayan natin Ang tawag na po kasi kay BP Sara Duterte, impeach na po siya. Ano yung gagawin sa Senate? Iba po yun, impeachment trial. Pero same lang yung name, pero impeachment trial po siya. Pero pagdating sa Kamara, na-impeach na po si BP Sara Duterte sa Kamara. Pero Vice President pa rin po siya. Ang ibig lamang po sabihin nun, nagkaroon na ng quote-unquote pag-uusig sa kanya, nagkaroon na ng probable cause, supposedly. Ang problema nga, ito, bakit tumalon dun sa pang-apat? May naunang 3 na impeachment. Bakit hindi dininig yun at pang-apat kagad ang dininig? Doon pa lang may mali ng due process. Pangalawa, hindi din pinakinggan o tinanong man lang ang kampo ni BP Sara Duterte. Minadali yung impeachment. Inihabol sa 2025 election para masira nila si BP. Kabaligtaran na nangyari. Umangat lalo si BP dahil doon. Nakita nyo naman yung ratings umangat. Akala nila babagsak ang ratings ni Vice President nung in-impeach. Pero lalong umangat. Tapos, sa kasinungalingan nila, mas gusto daw ng taong bayan na managot si BP Sara Duterte sa confidential funds. Kung mas gusto ng taong bayan yun, bakit aangat ang kanyang ratings? Kasi nga po, yung mga propaganda na sinasabi ni Aling Claire, puro fake news po yun. Umangat nga ang ratings, ibig sabihin, mas may tiwala pa sila ngayon. Bumagsak si Marcos at si Romualdez at si Senate President Escudero, bumagsak din. Doon pa lang malalaman mo na yung mga taong bayan nagagalit sa ginagawa kay BP Sara Duterte. Pantakin mo. Sabi ko nga sa inyo, una, may mali ng pagtalon bigla doon sa fourth impeachment. Tapos, eto pang ginawang hindi man lang dininig. Dapat pinatawag ho siya, di ba, doon sa departamento na kung saan department ang dinidinig yung trial supposedly doon sa Kamara. Hindi rin po. So ano ibig lamang pong sabihin? May problema talaga. Kaya tama po yung sinabi ni Sir, ni Attorney Matikas Jordan M. Pizaras. Tama yung kanyang sinabi na pag siya ay nanalo bilang congressman, papawalang bisa niya. Ipopropose niya, magkakaroon siya ng magpapasa siya ng resolution na kung saan pawalang bisa po yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung palakpakan natin, buti may mga naninindigan pang ganito Hindi, alam nyo mga kababayan mahirap manindigan ngayon. Maniwala kayo, gigipitin talaga ng gobyernong to pag nanindigan ka sa katotohanan. Kaya dapat sinusuportahan natin yung mga ganitong tao. Si Brian Yamsuan ng District 2 dyan sa Parañaque at sa Bohol naman etong si walang iba kung hindi itong napakatikas na si Sir Jordan Pizaras. Siya naman po ay sa sa 1st District ng Bohol. So ayan mga kababayan, tulungan natin sila kasi mahirap po manindigan para sa tama pero ginagawa ho nila para sa bayan. So tayo namang mga Pilipino, sumuporta tayo. Okay po?